Nasa kote ng pulisya ang dalawang lalaking nakatala bilang mga pangunahing mga most wanted person sa buong Region 3 dito sa bayan ng Gimba sa lalawigan ng Nueva Ecija. Sinasabing dahil sa mahusay na koordinasyon ay naging matagumpay ang operasyong isinagawa ng Gimba Police Station at ng Police Intelligence Unit bandang alas 10:30 ng umaga. Ang operasyon ay humantong sa pagkakaresto kay Jeric Zaragoza Ipagaling, tinaguriang number 1 na Region 3 most wanted person ng pulisya. Ang 20 anyos na lalaki ay pinaghahanap para sa kasong murder na walang inirekomendang piyansa. Samantala, ganap naman na alauna ng hapon, nahuhuli din ng parehong unit si Jade Adrian Ventura Ipulerio na rank number 2 most wanted person sa Region 3. Ang 19 anyos na suspect ay naharap din sa kasong murder at wala ding piyansa sa kanyang kaso. Ang dalawang akusado ay hinuli sa pamagitan ng warrant of arrest na inisyu ni Honorable Rosita L. de la Fuente Torres, presiding judge ng RTC Branch 31 sa Gimba, Nueva Ecija. Nasa kustudiya na ngayon ng pulisya sa Gimba ang dalawang akusado. Nagpulong kamakailan ang Department of Agriculture o DA, Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization of PhilMec, Korea Agricultural Machinery Industry Cooperative Kamiko at Local Government Unit o LGU ng Cabanatuan City upang tuklasin ang mga potensyal na insentibo para sa proyekto ng Korea Agricultural Machinery Industry Complex o KAMIC. Layunin nitong makaakit ng mamumuhunan sa bansa. Ilan sa mga tinalakay ay ang paggamit ng lupa, taripa at customs at ang mga provision ng Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises o CREATE Act na inayos ng Department of Trade and Industry Board of Investment o DTI-BOI. Ang proyekto ng KAMIC ay babago sa lokal na sektor ng pagmamanupaktura ng agrikultura sa pamagitan ng pagbibigay ng akses sa mga modernong teknolohiya sa pagsasaka para sa mga lokal na magsasaka. Parehong nagpahayag ng optimismo ang DA at PhilMec tungkol sa potensyal ng proyekto na pahusayin ang sektor ng agrikultura sa buong bansa. Binigyang din ni Dr. Junicio G. Alvendia, Director 4 ng PhilMec, ang kahalagahan ng proyekto sa paghimok ng paglago ng agrikultura at pagpapabuti ng kahusayan alinsunod sa agenda ng mekanisasyon ng pamahalaan. Binigyang din pa ni DA Assistant Secretary Arnel V. D. Mesa ang pagkakahanay ng inisyatiba sa Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF Mechanization Program na naglalayong palakasin ang produktibidad ng mga magsasaka ng palay. Binigyang diin ng LGU ng lungsod ng Cabanatuan sa pamumuno ni Mayor Micah Elizabeth R. Vergara na ang proyekto ng KAMIC ay lilikha ng mga oportunidad sa trabaho, magpapasigla sa mga lokal na negosyo at magpapatibay sa katayuan ng lungsod bilang sentro ng pagbabago sa agrikultura. Samantala, ipinahiwatig ng Kamiko na ang layunin ng inisyatiba ay suportahan ang mga Pilipinong magsasaka at mga lokal na tagagawa ng makinarya. Ang groundbreaking para sa KAMIC ay nakatakda sa Marso 31 taong kasalukuyan. Dinampot ng pulisya ng Nueva Ecija ang isang lalaki na nakatala bilang top 1 most wanted person sa bayan ng Pantabangan dito sa lalawigan. Ayon sa ibinahaging ulat ni Pantabangan Chief of Police, Police Major Willard L. Dulnuan, nagsagawa ang kanyang tropa ng isang manhunt Charlie operation. Katuwang ang mga elemento ng Police Intelligence Unit at 2nd Provincial Mobile Force Company sa Barangay Liberty, Pantabangan. Nagresulta ang operasyon sa pagkakaaresto nila sa isang 27 anyos na lalaking suspect na may kasong statutory rape.
Hindi na nakapalag pa ang akusado ng kanilang hainan ng warrant of arrest na walang inirugmindang piyansa. Nakakulong na ngayon sa Pantabangan Detention Cell ang lalaki, samantalang sinabi naman ng pulisya dito na pinaninindigan nila ang kanilang pangako na itaguyod ang hustisya at pangalagaan ng mga Nueva Ecijano sa pamagitan ng walang tigil na operasyon laban sa mga pinaghahanap ng batas.